This generation is one of the hardest generation for men because again, women are requiring more now. Before kasi, may kaya ka, kaya mo akong buhayin, may decent kang trabaho, let's build a family, that's it. Right now, may kaya ka, may kaya din yung babae. Educated ka, educated din yung babae. What can you offer women now? Ang women kasi, I see that if you're with a good woman, kapag minahal mo yan, totoo yung sinasabing it multiplies. Kapag inalagaan mo yan, babalik at babalik yan sa'yo. Kapag pinasaya mo yan, pag uwi mo, masaya ka din. Dahil may libreng performance ka, di ba? Happy sila eh. So, babalik at babalik sa'yo. Right now, nahihirapan din yung woman to be in their feminine because napapansin nila, mas responsable sila sa lalaki. Not all but they're meeting men na bakit ganun? Okay mga ropa, masarap pag-usapan to sana sa live. Maganda sana to, ma-dissect natin lahat ng mga sinasabi niya. But anyway, sige, pag-usapan natin to mga ropa dahil forward lang siya sa mga ropa natin to. So yun mga ropa, eto na naman. Ano, science-based ba to? Bakit ganun? Kumikita lang ang babae, tapos nag-aas na yung babae kung anong kaya i-provide ng lalaki. So, talagang sinisingle out lang nila yung pera. Na hindi alam nito mga babae na to, na naghahanap pa sila ng iba bukod sa may pera ang isang lalaki. Maraming lalaki na mayaman na nasa relationship pero iniiwanan pa rin ng babae. Why? Kasi nga hindi sila masaya. Kasi nga may kulang. Di ba? Hindi nila alam na hindi lang pala pera ang dahilan para nasa relationship ka. Di ba? Kailangan nandun yung connection, emotional connection. Hindi lang pala yung makakasurvive ka financially. Dapat din pala, nararamdaman mo talagang gusto mo yung tao. Gets? Kaya nga mga ropa, hindi pwedeng i-flex ng mga babae yung pera nila. Dahil at the end of the fucking day, they are the one choosing kung kanino sila mag-open ng legs. Which is yung money is not enough. At alam nila yan. Mga ropa, ganito, I hope someday, mag-guest tayo eh. Mag-guest tayo, i-debunk natin lahat ng mga sinasabi ng mga content creator ng mga babae na mga ganyan. Na, may pera na ako, ano pa yung kaya mong i-offer? What the? So girl, kaya mong bumili ng relationship nang dahil sa pera mo? I don't fucking think so. You always choose the fucking best guy. Gets? Marami sa inyong single, it's because may pera nga kayo. Kasi nga, akala nyo hindi nyo na kailangan ng lalaki kasi nga may pera na kayo. Pero hindi nyo alam, hindi nyo kayang i-reward kung ano yung naka-hardwired sa inyo. Which is yung attraction na napipil mo sa isang lalaking gusto mo. Gets? Matangkad, gwapo, mapanga, matango silong, maganda katawan, maganda bicep, di ba? May diskarte sa buhay, kahit hindi kayamanan. Huwag nating i-single out na maa-attract lang kayo o yung pera lang ang attraction nyo sa lalaki. Gets? Kaya hindi nyo pwedeng i-flex na sinasabi nyo, may pera na ako. Ano pang kaya mong i-offer sa akin? What the fuck? You will never be in the relationship kung hindi papayag ang mga lalaki. Ulitin ko, ladies, makinig kayo para sa inyo to. You will never be or you will never call yourself in a relationship pag hindi kayo binigyan ng relationship ng lalaki. How about that? Yun ang kaya naming i-offer. Ha? Makukuha mo ba yan sa lalaking gusto mo? Hindi mo pwedeng i-flex na may pera ka lang. Hindi mo pwedeng i-flex na may career ka lang. Dahil at the end of the fucking day, lahat ng yan ay baliwala kung mag-isa ka lang. Bars. Ladies, come on. Alam nyo sa sarili nyo, especially those ladies na nasa 30 plus na hindi kayo masaya ng dahil lang sa pera nyo. Kaya wag kayong mag-expect na kaya nyo makipag-negotiate pag 30 plus na kayo kumpara nung 22 pa lang kayo. Gets? Iba ang babae nung nasa prime age siya at iba ang babae nung nasa 30 plus na siya. Gets? Ang sexual market value ng babae bumababa, sa lalaki lalong tumataas. Kaya nga, pag ang lalaking pre-selected na mga kababaihan, gusto nyo ring humate, gusto nyo ring makisausaw, gusto nyo ring maging part ng buhay ng isang lalaki. How dare Ito, sinabi ko sa isang content natin, may nabasa tayo isang quote. Married men dating are more stable than single women. What? Ano ibig sabihin nun? Yung mga lalaking kasal na may babae or may side chick pa rin, mas stable pa yung dating nila kumpara sa mga single na lalaki. What? Why? Kasi nga, yung mga lalaking in a relationship, yan ang mga gusto ng mga kababaihan din. Why? Kasi nga, alam niya na may nag-confirm na dito sa lalaki na to na siya ay the best. Hindi niya na kailangan pang kilalanin. Kasi nga, itong lalaki na to ay in a relationship na. Gets? Yan ang science-based pre-selection.
Evolutionary psychology. Yan ang science-based, hindi yung may pera ka, o ano pang kaya mo i-offer. What the? Mga ropa, again, putya, pag tayo na interview at talagang pinaunlakan tayo, pupunta tayo kahit araw-araw pa yan. Talaga idedebang natin yung mga tanong nila na feeling nila tama. Talagang liliwanagan natin or paliliwanagin natin ang utak nila, mga ropa. Kasi ito maling-mali ito. Wala kaming pakialam, ladies, kahit may karir ka. Wala kaming pakialam kahit mas marami kang pera sa amin. Dahil at the end of the day, you still want a man na mas the best among the rest. Diba? Ngayon, yung mga the best na yon, akala mo ba magsesettle yun nang dahil sa pera mo lang or dahil sa karir mo lang? No, it's not. Kung may pera ka, may karir ka, may beauty ka, hindi ibig sabihin nun, guaranteed makukuha mo yung relasyon sa lalaking gusto mo. Dahil ang mga lalaking nagbibigay kadalasan ng relasyon, yun yung mga lalaki na ayaw mo. How dare you? Yan yung mga makukulit sa messenger mo, yan yung makukulit sa friend request mo, yan yung makukulit na nagdi-DM sa'yo. Na kumain ka na ba? Kamusta ka? Kita tayo. Ang ganda mo ngayon, ang sexy mo ngayon, ang swerte naman ng boyfriend mo. Ganyang mga lalaki ang walang game. Ganyang mga lalaki ang anti-seductive. Ganyang mga lalaki ang hindi ka akit-akit sa karamihang mata ng mga kababaihan kahit hindi sila successful, mga ropa. Gets? Again, ladies, kung gusto nyo na science-based, please research pre-selection. Ang babae, mas kayang magsettle sa may asawang lalaki or may girlfriend na lalaki kesa sa single na lalaki lang. How dare Kasi you? ang gusto ng babae, yung gusto ng mga kapwa niya babae. Kaya nga kung uso man yung nails ngayon, it's because hindi mo ginusto. Nakita mo, gusto ng mga kapwa mo babae. Di ba? Nung nauso yung kulay ng buhok, especially yung mga beanie, ang daming gumaya. Why? Kasi hindi mo na kailangan pag-isipan pa. Kasi alam mo, nauso. Regardless kung bagay sa'yo o hindi. Basta as long as tanggap ng society or maraming gumagawa, okay lang sa'yo. Di ba? Kaya nga pag ikaw, lalaki ka, maraming nagkakagusto sa'yo, expect mo, pwedeng mas dumami pa ang magkagusto sa'yo. Guys, mga ropa, okay, patuloy natin dito. Pag-usapan natin to sa live. I'll see you guys next time, mga ropa. Show love, peace out, and be fucking mysterious, mga ropa. Stop recording.